Hello guys, ayan po. Thanks God, nakuha na po natin yung andito na po. Andito. So, hindi ko na lang din sasabihin kung magkano ang laman ito guys. Basta ito yung bigay ng government Philippines. Ito yung ano ng embassy. So, thank you so much sa bumubuo ng Polo OWA ng Philippine government. At nakatanggap tayo ng isang ayuda. Pero guys, sa totoo lang talaga, ayokong maging hipokrito. Kailangan ko ng ayuda, but then okay na sa akin guys na wala talagang ayuda guys, basta may trabaho lang. Yung pinaghihirapan mo talaga, yung anuhin mo, pagsisikapan mo yung kakainin bawat butil na bigas. Kasi growing up guys, ito lang masasabi ko, I always been emotional for this. It's a battle of life and death, always. Survival talaga para lang to be where I am now. Hindi ko ito hiningi. I mean, kung nasaan man ako ngayon, kung nasaan man yung achievement ko, hindi yun siya overnight success lang guys. As in, pinaghirapan ko yun. Itong success ko, pinaghirapan ko. Tapos just one guys, traffic tayo dito, ang daming sasakyan. Yan guys, nakatawid na po tayo. So yun na nga, masasabi ko na this is not a overnight success. Kaya nadidepressed ako, sumama talaga yung loob ko. But then again, I still have to come up with this to motivate myself guys, na hindi lang to nangyayari sa akin, at saka I am still blessed kasi hindi ako nagkasakit ng itong nangyayari sa atin ngayon. So all I prayed for is magkaroon ng trabaho, balik back on track. Kasi guys, ayoko talaga yung sabihin nyo ng ipokrito or sabihin nyo ng ma-pride ako, pero I was trained na hindi umaasa. Na hindi umaasa sa basta bawat butil ng bigas na kinakain ko guys, is pinaghihirapan ko yan. Hindi sa ma-pride ako guys ha. Hindi sa ayokong tumanggap ng tulong. Sino ba namang hindi tatanggap ng tulong, di ba? Kung nangangailangan. So sa inyo guys, mga viewers ko, ipagdasal nyo ako na magkaroon ako ulit ng trabaho para mabakontract naman ako. Hindi ako matitingga sa bahay lang. Kasi buong buhay ko guys, naghihirap akong umangat. Alam mo yung tinatry mo talagang mag-survive despite of all the hardship na pinagdaanan mo.
nandun na sa ilang beses kang paulit-ulit na nadadapa, bumabangon pa rin para makamit mo yung pangarap mo. Well, in fact guys, hindi ko naman inaasam na mag-abroad, to be honest. Kasi basta nangyari na lang yung lahat with the help of my friends. Kasi sila kasi naniniwala sa akin. Eh paano pa naman ako hindi ako maniniwala sa sarili ko na I can do it, right? For 12 years dito sa bansang ito guys, never ako na empty ng trabaho. Lahat at never akong natanggal sa trabaho. Siguro naman, pero sa mga pangyayaring ito guys, ito talaga ang kadahilanan. At saka nalugwak ako, natanggal ako sa trabaho. Super nakakalungkot. Nakakalungkot siya in a sense na naghirap ka, you strive hard, you strive harder, binigay mo buong puso mo, nagsusumikap ka everyday para mapaayos mo yung trabaho mo. Wala ka nang hiningi kundi lang good health, kasi pag good health ka, maayos mo yung trabaho mo. But then again, this situation na dumating sa atin na senaryo talaga guys, ay naapektuhan talaga, hindi lang naman ako, no? Pero hindi ko naman din masasabi na bakit ako ba, bakit ako lang, kasi ang dami naman. Pero ba yung point na the least you expect that it will happen to you. Sorry guys, naglabas lang ako ng sama ng loob. Siguro lang is, ewan ko, hindi ko inaasahan talaga, promise. Hindi ko inaasahan na magkaganito na yun lang, tinawag ka tapos sasabihin na dahil sa nangyari ngayon kailangan nating magbawas ng tao at isa ka sa mawawala ng trabaho, pasensya na. Ano bang gagawin mo? Mag-aapila ka sa husgado, diba? Ilang araw din yun guys, iyak lang ako ng iyak. Ilang araw din yun guys na natutulog ka, parang ayaw mong gumising kinabukasan kasi na-used ka na sa trabaho mo. Yun yung routine mo. Matutulog ka ganitong oras, gigising ka ganyang oras, magbibihis ka, magpe-prepare ka para papunta sa trabaho. For those years of existence mo dito, mapuputol yun. Ano ba? Ano bang kasalanan ko? Diba? Makaka-question mo rin yung sarili mo. May nagawa ba akong hindi naaayon sa kanila or what? Pero wala eh. So guys, ito, nagpapasalamat ako anyhow kasi I'm so blessed enough. Ang daming mga tumutulong sa akin. I am surrounded with a pure fun-loving friends. Hindi ako iniwan. Pero dito, ito lang masasabi ko guys. Dito ko natutunan or dito ko nalaman at dito ko napag-alaman kung sino yung mga kaibigan na bumibitiw sa'yo during these trials. Oo. Talagang sadyang may mga tao guys na hindi mo naman inaasal, hindi mo naman nag-aas ka ng hindi naman guys nag-aas ka ng tawid tayo guys kay green pa siya yan guys, green siya at saka doon red. So magantay tayo ngayon obviously. So yun na nga, isipin mo, dito mo malalaman kasi ang nangyayari kasi is para bang, o sige
sige, nandun ka na sa sitwasyon na natanggalan ka ng trabaho. Ano ba? Wala ka na bang silbi? Wala ka na bang silbi na kaibigan? Kasi iiwan tara guys. Tutuloy natin ang pagdadrama natin. Ayan, paalis na pa. Tatawid tayo. Ayan. Isipin mo kasi guys, no? Hindi ka na mapupuntahan. Yan ba yung sukatan sa pagiging kaibigan? Kung may trabaho ka, may maibibigay ka sa kanila, may mahihita sila sa iyo, nandyan sila sa tabi mo, pero pag wala na, iiwan ka na. Guys, tandaan nila to. Kilala ko kung sino yung meron nandito pa sa tabi ko, pero pag I know this is just a temporary setback, pagkatanggal ko na, pero kung sino yung nasa tabi ko sa mga panahong ito guys, hindi dito mawawala, hindi ko talaga to siya hindi mapapalampas. Kailangan ko tong silang ibalik sa kanila suklian anyhow in some way. Pero guys, yung mga umaalis sa akin, still welcome pa rin sila sa buhay ko, pero hindi na kagaya ng dati yung pag-treat ko sa kanila na sobrang-sobra guys. Oo. Siyempre no, ano bang kasalanan ko? Kasalanan ko bang nawalan ako ng trabaho? Tapos pagkatapos ng mawalan ako ng trabaho, isa-isa silang nalalagas? Nung may trabaho ba ako? Kung hindi nandyan lang sila sa tabi ko kung sinong di ba? Oh, but anyway guys, I'm still so blessed. Masasabi ko lang, I do believe that this is just a temporary setback. Temporary setback na malalampasan ko rin to in some for whatever happens, I know malalampasan ko rin to guys. But anyway, thank you for listening my sentiments, and thank you Philippine Embassy of Abu Dhabi dahil sa binigay na ayuda for the Philippine government. Thank you so much. At least diba, masasabi ko rin na I am part of those na nawalan, pero nagkaroon pa rin ng blessing. So thank you so much guys sa lahat ng mga friends ko na hindi nang iwan, sa mga nang iwan ko, good luck sa inyo. Sa hindi nang iwan, salamat, good luck. Thank you so much guys. Till our next video. Bye bye.